Pati si Mimi. Unang-una, ayaw naman namin ng away. Kami rin, no? Ayaw namin ng away. Kami ng away. Punta ka. Ayaw lang, Lay. Lay, butan man namon, Lay. Lay, ayaw lang, Lay. Ako na! Ako di sila, Lay! Ha? Grabe ba niyo kasama ko sa social media? Dagan mo kayo mga problema niya? Nag-file ka daw ng COC? Hala, hindi ka ba nahihiya? Pakiusap lang po sa mga tumatakbo dyan. Kung ang plano nyo lang ay magpayaman at magnakaw sa kaban ng bayan, huwag nyo na sanang ituloy yan. Marami pong pwedeng pagkakitaan dyan, ha? Hindi lang yung pagpasok sa politika. Nagtataka pa din ako bakit hanggang ngayon, napakahirap pumanap ng ibang trabaho. Pero, napakadaling pumasok pagdating sa gobyerno. Kahit may criminal record ka pa, naku! Sa mga kapwa ko botante naman, ito panibagong pagkakataon para matuto tayo at bumoto tayo ng karapat-dapat umupo. Huwag na sana tayo magpadala sa mga namimigay ng pera. Tandaan nyo, pag mas malaki ang bigayan, mas malaki ang babawiin sa kaban ng bayan. Presidente ninyo ay isang Ferdinand Marcos. Palagay ko, yung pinakamadaling lumapit kay President Ferdinand Marcos ay lahat po ng miyembro ng Team Marcos. Gago! BBM! Mapasana all ang mga Pilipino sa 20 pesos na bigas na inaalok sa Visayas ay wag na lang daw. Ang murang bigas daw kasi, gimmick lang ng gobyerno ayon sa isang mambabatas. At eto na nga mga guys, ang issue ng bigas. Hoy, nasaan na ba yung 20 bigas? Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, pag-usapan natin na itong bigas. May masasabi dito si Marcoleta. But before that, no, daalan muna natin itong latest dito kay BP Sara. Ako po, hindi pa kontento ito si Bangag. Talagang gusto niya ipa-arresto si BP Sara. Ano naman natin, si BP Sara, banat ng banat ngayon. Ha? Pinapasok ng mga balwerte ng mga buhaya. Tapos ngayon, mukhang hindi na nila matanggap. Gusto na nilang pa-arestuhin. Ang problema dyan, ang tanong dyan sa ICC, if ever magpalabas sila ng warrant of arrest, that means na itong ICC ay namamanduan nitong mga politikong mga korap. Ako po, grabe ito. Grabe ito. Pero I do not think na magpalabas po yung ICC ng warrant of arrest. Alright, dito muna tayo sa mga ibang balita mga guys. Itong Pulse Asia, nagpalabas lately, di ba? Bagsak na bagsak itong rating ni Marcos, 25% nga lang. Kasi dito Sara. Bakit nung isang araw nagpalabas din itong Okta Research? Naku po, ang layo. Mas mataas pa. Mas mataas pa si Bangag kaysa kay BP Sara. Saan tayo maniniwala dito mga guys? Ang sigurado nating alam dyan sa pulso ng tao, siyempre bumaba ang ratings ni Marcos. Ha? Saan ba itong Okta Research bagong palabas? Grabe, imposible yung mga sinasabi niyo. Mas mataas pa ang ratings ni BBM mga guys kaysa dito kay BP Sara. Naku po, if you go to the people, makikita mo sa mga alyansa na rally, tingnan nyo, this is example. Example sa mga survey ninyo dyan. Alam namin na may mga under the table dyan. Bakit ganyan magkalayo diferensya ang mga ratings ninyo? Una, panoorin nyo muna ito mga guys. Ang sabi niya, ang ating isigaw ngayong hapong ito, walang iba. BBM! Bibingag! BBM! Pero ang sigaw ng mga tao, mga kababayan, Duterte! Ang sabi ng politician, mga kababayan, hindi ko narinig. Hindi ko narinig. Ang tigas ng ulo nyo. Tumigil na kayo. Oh, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo. BBM! BBM!
Tumigil na kayo! Yun ang sabi niya mga kababayan. Tigas ang ulo niyo. Tumigil na kayo. President Marcos just hit record low numbers, and it's worse than you think. He's facing backlash across the country, and even Mindanao, Duterte's turf, is turning its back. Only 25% of Filipinos approve of Marcos, 53% disapprove. That's a 17-point crash in 1 month. In Mindanao, Marcos' trust rating is a brutal 4%. That's Duterte territory. Inflation, 79% disapproval. Fighting corruption, 53% disapproval. Meanwhile, Vice President Sara Duterte's trust is surging, 61% and climbing. Romualdez and Escudero also tanked, 14% and 39%. No one's safe. This isn't just bad polling, it's a political shift. The numbers say it loud. People are done waiting for results. Is Marcos finished? Or can he bounce back? Di ba? Diyan tayo magtataka. Can Marcos bounce back? Bakit nag-bounce back bigla? Nagpalabas itong Okta Research ngayong April na survey. Ang taas-taas ng ratings bigla. Mas mataas pa sa kay BP Sara. Di ba? Diyan mahirap paniwalaan yung mga research na ito eh. Itong Okta at saka itong Pulse Asia. Ang itong Pulse Asia sigurado medyo mababa talaga doon kay Marcos. Isipin nyo 25% na sa kanya. Ngayon dito sa Okta Research biglang mas mataas pa 60%, mas mataas pa kay BP Sara. Naku po, di ba? Naku. Mahirap paniwalaan kaya kasi sinasabi namin na may mga kababalaghan diyan sa mga survey firm na yan. Alright. Dumayo naman tayo dito po sa bigas na 20. Naku po. Kontento ba tayo dito sa 20? Bakit? Kayo lang ang nagsasabi. Siyempre, sila lang nagtikiman. Kahit walang ulam, masarap pa rin sa kanila. Alright, may masasabi dito si Mark Coleta mga guys. At tinawag niya itong gimmick. This is a political gimmick. Oy, bangag. Siyempre, ba naman? Ang mahal kaya ng subsidiyan yan. Pag-usapan natin ang subsidy niya yan pagkatapos ito kay Mark Coleta. Mark Coleta, let's go. Sa Visayas ay itinuring ng marami bilang isang political gimmick ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay senatorial candidate Rodante Marcoleta, malinaw na hindi pagtulong sa mahihirap ang tunay na motibo ng gobyerno, kundi gamitin ang mga tao bilang kasangkapan upang makuha ang kanilang boto. Ito'y lalo pat may mga kandidatong iniendorso si Marcos Jr. para sa darating na May 12 midterm elections. Para kay Marcoleta, isang uri ng panlilinlang ang pagbebenta ng murang bigas na ang layunin ay ang ligawan ang mga botante sa pamamagitan ng mga maling pangako. Makikita mo naman yung tiempo ng pagkakagawa nila di ba? Sana hindi mailigaw ang mga tao na ito political gimmick lang yan. Ito lamang ang paraan para maganyak nilang iboto sila na magkukunwari na tinutupad yung kanilang dating naipangako. Pero hindi. Giit pa ni Marcoleta, kawawa lamang ang mga magsasaka kung pipilitin ng pamahalaan na ibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Tiyakan niya'y mamumulubi ang mga magsasaka kapag sa ganitong murang halaga bibilhin ang kanilang mga ani. Ang babagsak dito, yung presyo ng palay, lalong kawawa na naman ang mga magsasaka. They're sending the worst message to the farmers na talagang wala silang malasakit sa mga farmers. Kung sino man nag-isipin ito, talagang pansarili na naman ang kanilang iniisip. Alam nila ito, huwag na tayo maglokohan. Bukod pa rito, isa rin anyang malaking insulto ang 20 pesos na bigas, lalo pat nabalitaan niyang hindi pang tao ang kalidad nito. May mga reklamong mabaho at may bukbok ang mga bigas. Isang malinaw na pagpapakita ng kawalan ng malasakit sa pamilyang Pilipino na umaasa sa pamahalaan para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Babalitaan ko rin, marami nagsasabi na marami bukbok daw at saka halos di na makain. Parang totoo nga kasi saan ka kukuha naman ng dinurado halimbawa ang quality pagkatapos 20 pesos. Sabi noon ni Vice President Sara Duterte, ang murang bigas ng pamahalaan ay hindi pang tao, kundi panghayop. Isang matinding pahayag na nagdulot ng kontrobersiya. Ang gobyernong Marcos Jr. nauna nang nangako ng murang bigas sa una nitong taon sa panunungkulan, pero ngayon lang ito na ipatupad. Yun nga lang at eksaktong sa panahon naman ng eleksyon. Dahil dito, di maiwasang ituring itong isang estratehiyang politikal para makahakot ng suporta para sa mga kandidato ng administrasyon. Yan ang totoo dyan, di ba? At talagang pinipilit ni Bangag Marcos itong
benting bigas para sa kanyang alyansa. Alam naman natin na tinatiming talaga yan. Ha? Akpalan talaga nitong mga mukha nila. Ngayon, nanawagan na po ang Comelec na huwag munang ibigay yan kasi magiging bias naman talaga. Oh. At saka bakit sa Visayas pa? Alam natin na baluarte niya ni Tatay Digong. Alam nila na tagilid sila sa Visayas. Yan, kaya inuna nila ang Visayas. Ay, pala si Gwen Garcia. Oy, Gwen Garcia. Ayan, sa Cebu. May racist sa'yo, nasuspende. Ang babae. Ay, nako. Ay lang natin magsalita, no? Pero, kami dito sa Mindanao, alam namin yung pagmumukha pa lang nitong Gwen Garcia, talagang wala na kami tiwala dyan. Ay, nako, maraming salamat sa inyong panonood mga guys, and good luck sa ating lahat. And don't forget, PDP Laban straight tayo mga guys. Let's go! PDP Laban! PDP Laban! Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP Laban straight, PDP Laban straight, PDP Laban straight, PDP Laban, PDP Laban straight, PDP Laban straight, PDP Laban straight, PDP Laban.